ang nakikita kong pinaka siguradong solusyon para bawasan ang korupsyon ay bawasan na lang ang ginagastos ng gobyerno. Hindi ko kasi magets yung ibang bansa, tayo kasi ang may pinakamataas, 'di ba? Alam naman natin 'yan. Tayo ang may pinakamataas na VAT dito sa Southeast Asia, 12%. Pero yung ibang bansa na mas mababa yung VAT, mas maunlad sila. Unlike sa atin, ang taas-taas, pero bakit ganito tayo ngayon? Ano sa palagay mo? Kaya nga tayo hindi maunlad dahil imbes na umikot sa ekonomiya ang kinikita ng mga ordinaryong Pilipino, binubuwisan natin sila para mapondohan ang mga proyekto ng DPWH, tapos yung kita naman ng mga proyektong yun ay dinadala sa ibang bansa. Kaya nung tumaas ang ginagastos ng ating gobyerno, imbes na tumaas ang ating GDP growth, bumagsak pa. At ang lumalabas, for every peso of government spending, minus yan sa growth ng ating ekonomiya. So parang ang lumalabas dito kung yung mga negosyante talaga ang may ayaw. Hindi, meron portion dito para sa mga negosyante, which is yung kinokolektang buwis ay manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Pero meron din portion para sa mga politiko, which is kung ano man ang kinokolekta, inilalagay sa mga proyekto na pinapakinabangan ng mga politiko. So both businessmen and politicians will benefit. Yung natatalo, yung mga taxpayers. So ibig sabihin ko, kaya ayaw nila ipatanggal yan kasi talagang pinapakinabangan nila o rekta sa bulsa nila, ganun. Ang mga politiko, importante sa kanila, mataas ang ginagastos ng gobyerno. Ang mga negosyante, ang importante sa kanila, wag sila kung hindi ang ordinaryong Pilipino ang magbayad ng buwis. Kaya nagkasundo yung dalawa na sige, manatiling mataas ang ginagastos basta yung buwis manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Lugi tayo dun, na ordinaryong Pilipino. Kung hindi ba napupunta lang sa maleta to? Kaya nga, imbes na tumaas ang GDP growth natin, bumaba. Kasi hindi naman maganda yung mga naging projects sa spending na ito. Halimbawa, sabi kasi nila malaki mawawala sa gobyerno pag inalis yung VAT. Pero kahit alisin yung VAT, basta alisin yung maleta, we can survive. Opo, pero at this point, nawalan ako ng pag-asa na gaganda pa ang implementasyon ng ating gobyerno sa mga proyekto, lalong-lalo kapag malaki ang ating budget. Kaya ang nakikita kong pinaka siguradong solusyon para bawasan ang korupsyon ay bawasan na lang ang ginagastos ng gobyerno. Yun naman kasi ay natural na consequence. Kapag marami kang pera, mag-aaksaya ka. Yes. Pero kapag maliit lang ang budget mo, mas magtitipid ka at baka mas mabusisian ng mga Pilipino kung saan napupunta ang pera. Kaya paano natin i-implement yun, Kong? Yung pagbabawas ng spending ng gobyerno, inaaprubahan niya ng Kongreso. Tapos kasama yan sa pagfo-forecast ng mga ahensya ng gobyerno. First of all, I think one of the real checks and balances that remain in our country are the fact that Congress and the Senate will have to approve the budget. And the budget season later this year will be interesting because I think there will be a lot more opposition now to approving as big of a budget after all of the failures of the government's implementation of programs. Pero ang isang unfortunate na reality din siguro ay mapilitan tayo na wag masyadong palakihin ang ating budget dahil naubusan na rin tayo ng pera. Dahil baka hindi to kasi na-appreciate ng mga tao. Noong 2016, baka wala pang 4 trillion ang national budget. Tapos naging 5 trillion by let's say 2022. Pero biglang lumaki naging 6.7. Mas malaki ang pagtaas ng spending ng gobyerno kaysa sa laki ng ating ekonomiya. At ang serbisyo naman ng gobyerno ay hindi gumanda. Kaya ang punto ko ay meron tayong fiscal space tinatawagan para gastusin ang karagdagang mauutang ng ating gobyerno para sa mga magagandang proyekto. Yun ay sa mga taong 2023, 2024 at 2025. Meron tayong karagdagang sabihin mo 1.5 trillion pesos na pwede sanang gastusin o 500 billion pesos per year for 3 years.
at doon sa mga flood control at iba pang ganong klaseng mga proyekto napunta ang ating fiscal space. Pero dahil nagawa na natin yun, ang ating national debt ay aabot na sa 19 trillion pesos ngayong taon at hindi na makakapag-utang pa ang ating bansa ng much more additional percent of our GDP. Kaya wala na rin tayong magiging option to spend on other more important things. So, mismanagement, Kong, no? Mismanagement. Ibig sabihin, sobra-sobra yung ginagastos natin kaysa sa pumapasok sa atin na wala naman tayo nakikitang resulta. For So, the last few years, yes. the result of which is hindi na tayo pwedeng gumastos ng kasing laking additional pa sa mga susunod na mga taon. In fact, ang sinasabi ng iba, baka ang GDP growth natin this year was just going to be 2 or 3%. Eh, ang pagtaas ng population natin at ang inflation combined ay mahigit pa dyan. Ibig sabihin, on real terms per capita, maybe one of the first times that our growth will actually be below our economy's real growth per capita, that ang Pilipino ay magiging mas mahirap ngayong taon sa mga nakaraang mga taon at ang services nga natin ay kailangan mag-cut back kaysa mag-improve pa. So, ibig sabihin, yung susunod na administrasyon, mahihirapan siya i-manage ngayon. Kasi sobra-sobra na yung utang natin. Hindi na tayo po pwedeng umutang kung saan-saan dahil hindi na tayo pagkakatiwalaan. Dahil Actually, over the past few months, sobra akong nalungkot sa future ng ating bansa nung na-realize ko nga na kahit ganong kaganda ang mga susunod na mga leaders ng ating bansa, ang laki na ng ating utang at hindi lang po utang ang problema. Ang ating, for example, power industry ay hindi naman sa national budget umaasa kung hindi pribadong sektor. Pero nakatali na sa mga kontrata sa mga kumpanya sa mataas na presyo for the next 20 years. Ang ating infrastructure ay tataliin din sa mga kontrata sa mga pribadong kumpanya sa mga matataas na presyo for the next few decades. At in fact, ang ibang mga nationally owned assets ay sinasabing ibebenta din. Kaya parang hindi mo na maibalik ang opportunity para pagandahin pa ang ating ekonomiya. Kaya on one hand, napaka sama ng outlook ng ating bansa, lalong-lalo po dahil sa tagal na naghihirap ang mga Pilipino, hindi na rin natin na advance ang ating economic competitiveness, ang ating education, ang ating foreign investment. At nung 2016 to 2019 pre-COVID, napakalakas ng prospects ng ating bansa for foreign investment. Yung pinaka malaking disadvantage natin ngayon ay doon na sa ibang mga bansa napunta ang foreign investors, wala nang gusto mag-invest na foreigner sa Pilipinas. Yes. Kaya ang unemployment ay magiging malaking problema din. At unfortunately, it seems na medyo lumiit na yung window para makaimbita pa tayo ng mga foreign investors para lumaki pa ang ating ekonomiya.